Bitay na sa Lunes dahil sa pagbitbit ng iligal na droga. Kaanak ng isang nasa death row, nagmamakaawa. Mga tawag ni Pinoy kay Chinese President Hu Jintao, tinatanggihan daw. Kusot ng Pilipinas sa Taiwan dahil sa deportation lalong lumala. May 30,000 OFW sa Taiwan na anganib ma-deport. Hinihinalang drug den sa QC ni lusob ng mga otoridad. May 50 tao na aresto. Suspect sa Valentine's Day massacre sa Cainta. Nahuli sa Marinduque. Suspect umamin sa krimen. Sana mo palawal nila ako, sir. Sa mga kabila pong pamilya po. At sa Action Sports, Manny Pacquiao at US President Barack Obama nag-face-to-face na sa White House. Filipino people. Sa Makata Super Video, isang babae sa Atlanta, agaw eksena, kanyang pinakamahabang buko, inyong makikita. At Brazil ay gumawa ng libo-libong maskara, alamin kung kanino binase ang itsura. Magandang gabi. Ngayong 16 ng Pebrero. Ang mga maaksyong balita. Importante ngayon sa gobyerno ang bawat segundo para mailigtas sa 3 OFW sa China na naharap sa lethal injection ngayong Lunes dahil sa pagtutulak ng droga. Personal na humingi ng tulong kay Vice President Jejomar Binay, ang nanay na isa sa mga bibitayin. Ikwento mo, Marlene Alcaide. Hindi maitago ni Edith Ordinario ang kaba nang dumiretso siya sa opisina ni Vice President Jejomar Binay. Kakukumpirma lang kasi ng Chinese Embassy kasama ang anak niyang si Sally sa 3 Pinoy na bibitayin sa China ngayong Lunes. Ang kaso, drug trafficking. Nung nalaman ko na ma-execute na sa 21, talagang lumapit na ako talaga sa kung sino man yung makakatulong sa amin. Humihingi kami ng tulong, gano'n. Kung sakali masagip namin yung buhay ng anak ko. Sa 3 Pilipinong nahatulan ng kamatayan, 2 dito ang babae at 1 ang lalaki. Ang nakumpiskang heroin sa bawat isa, hindi raw bababa ng 4,000 gramo. Dahil dyan, nahihirapan ang gobyernong kumbinsihin ng korte sa China na bawasan ng sentensya o baliktarin ang kanilang desisyon. Sa batas kasi ng China, otomatikong bitay ang parusa sa sinumang mahuhulihan na 50 gramo pataas na droga. Halos 200 Pinoy ang nasa kalaboso doon dahil sa kaso ng illegal drugs. The amounts are simply so huge for the court to consider. I look at it from the fact that as long as there is life, we're gonna do everything possible we can. Bibitayin na sa Lunes ang 2 Pinoy sa pamamagitan ng lethal injection. Sa Martes naman ang pangatlo. Inaayos na ng DFA ang papel ng mga kamag-anak ng 3 Pinoy papuntang China. Marlene Alcaide, News 5. Tuloy ang pakikipag-ugnayan ng Malacanang sa presidente ng China para iapila ang hatol na bitay sa 3 Pinoy na nasa death row. Ang problema, mukhang ang presidenteng gustong kausapin ni Pinoy tila cannot be reached. Sa panawagan ng palasyo, ikwento mo Royces Nagit Sibal. Ang Pangulong minsang inireklamo ng Chief Executive ng Hong Kong na hindi makontak noong panahon ng Luneta Bus Crisis, mukhang nabueltahan ngayon ng mismong presidente naman ng China. Noong Biyernes pa raw humihingi ng appointment si Pangulong Aquino kay Chinese President Hu Jintao para muling iapela ang kaso ng 3 Pinoy na nasa death row pero hindi raw ito mahagilap. We are trying to set up a phone conversation, no, with President Hu Jintao. Friday, they were already trying to set it up Saturday. But as of now, hindi pa rin sila nag-signify ng willingness to accept the phone call. Aminado si Pinoy, nahihirapan silang makiusap sa gobyerno ng China dahil na rin sa bigat ng kaso ng 3 Pinoy. Medyo mahirap pa ipakiusap dahil drugs eh. At saka nung binabasa natin yung records, talagang
kilo pinag-uusapan. Now, yung drugs is a worldwide problem. And we have to respect their sovereignty. Kahit sinabi na kanina ng Chinese Embassy na bibitayin na ang 3 Pinoy, sabi ng palasyo hindi pa rin sila nalalagutan ng pag-asa. Yung Army make a last-ditch effort. Hindi tayo tumitigil. Posibleng ipadala ng Pangulo si Vice President Jejo Marbinay sa China para magsilbing emisaryo. Pinag-usapan na nila kanina ang pwedeng hakbang ng gobyerno para mapababa sa life imprisonment ang hatol sa 3 Pinoy. Royces Nagitsibal, News 5. Hindi ito ang unang pagkakataon na tulad ng bitay mga kabayan natin sa China. Sa Talara Migrante International itong nakaraang taon, halos 200 Pinoy ang nakulong doon dahil sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga. 10 sa kanila naghihintay na lang na mabitay. 30 naman ang habang buhay na makukulong sa China. Karamihan sa mga natulang Pinoy, napilitang maging drug mule o tagadala ng droga dahil gipit daw sa pera o nabiktima ng illegal recruitment. Mismong PIDEA na ang nagsabi halos 90% ng mga barangay sa QC talamak o may nangyayaring bentahan ng droga. Kaya naman hindi nag-aksaya ng panahon ng PIDEA at nilusob ang mga hinihinalang pugad ng mga tulak ng droga. June Loyola, ikwento mo. Magkasabay na sinalakay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA at Metro Manila Regional Office ang mga kuta ng hinihinalang tulak ng ipinagbabawal na gamot sa Barangay Pinyahan sa QC kanina. Ang tinatawag na Boracay sa Kalye Maunlad at ang Nia Road na ilang hakbang lang mula sa tanggapan ng PIDEA. Sa bisa ng 7 search warrant, sinuyod ng PIDEA ang bawat bahay at eskinita. Dito nakumpiskan ng mga otoridad ang ilang pakete ng marijuana, shabu, cocaine at ilan pang paraphernalia. Sa tala ng PIDEA, 89% sa 144 na barangay sa QC ang drug-infected o talamak abbentahan ng droga. Ang mismong vice-alkalde ng QC na si Joy Belmonte, hindi na raw nagulat sa ganitong kalakaran. We are aware of the problem and we're able to strategize how to address it. And we are in full support of the efforts of PIDEA and our law enforcement agencies towards the elimination of the drug menace in Quezon City. Halos 5 buwan ding sinurveillance ng PIDEA ang Barangay Pinyahan. Mahigit 40 sospek ang naaresto kanina. Yung sistema kasi ng droga dito sa lugar na to pumasok na sa araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Kumbaga naging parang legal na sa kanila yung shabu dito sa lugar. Plano ng PIDEA na isailalim sa drug rehabilitation ang mga mapapatunayang user lamang at bibigyan ng livelihood support pagkatapos ng rehab. Pero patong-patong na kaso naman ang isasampa sa mga nagbebenta ng bawal na gamot. June Loyola, News 5. 2 hubad na bangkay ang bumulaga sa mga residente ng sitio Puting Bato sa Navotas kaya na madaling araw. Suspetsya nila biktima mga ito ng salvage o summary execution at itinapon na lang sa kanilang lugar. Ikwento mo, Carla Lim. Nakatali pa ng nylon cord ang mga lieg, mga kamay at paa ng 2 hubad na bangkay na mga lalaki sa gilid ng Marcelo Bridge nang tumambad ito sa mga residente ng Road 10, Sitio Puting Bato sa Navotas, pasado alas 12 ng hating gabi. Tadtad ng saksak ng ice pick ang mga bangkay at tinakpan din ng packaging tape ang kanilang mga muka. Binalutan pa ng plastic bag ang ulo ng isa sa kanila. Sa itsura pa lang ng mga biktima, tila sinigurong hindi na sila mabubuhay. Pero tingin ng otoridad, hindi pa nagtatagal ng patayin ang dalawa. Siguro mga hindi bababa ng 5 oras naman siguro ng pagkamatay nila. Kasi medyo malambot pa nga yung patay. Reklamo naman ng mga barangay tanod sa lugar, madalas gawing tapunan ng bangkay ang naturang tulay dahil walang ilaw ang mga poste nito. Kaya nga, panay oras-oras kami nag-robing dito Dahil nga sa maraming mga hold upper dito. At saka pinagreklamo namin yan. Kaya kailangan magkaroon ng ilaw. Patuloy namang iimbestigahan ng mga otoridad ang nangyaring krimen. Lalo't palaisipan pa kung ano ang motibo at sino ang mga salarin dahil walang nakuhang pagkakakilanlan sa mga biktima. Carla Lim, News 5. Patay ang 2 sakay ng van na inararo ng isang bus na nag-counterflow sa Regalado Avenue sa QC. Sugatan din ang 7 pasahero ng nakabanggang bus. Ikwento mo, Ino Habana.
Walang inaksayang panahon ang QC Rescue Team para maalis sa pagkakaipit ang lalaki at babaeng sakay ng van na ito. Sumalpok ang van sa isang bus sa Regalado Avenue bandang alas 12:30 kaninang madaling araw. Sa tindi ng banggaan, nawasak ang harapan ng van habang nalaglag ang windshield ng bus. Gumamit pa ng power cutter ang rescue team para tanggalin ang pinto ng van. Unang nailabas ang babae na halos matuklap na ang anit. Sunod na nailabas ang lalaki na agad tinakluban ng kumot dahil duguan ang kanyang katawan. Agad itinakbo sa ospital si Edgar Coloma at ang babae hindi pa nakikilala. Pero hindi na sila umabot ng buhay. Sugatan din ang 7 pasaherong sakay ng bus ng J. Ross Lucky 7 Tours. Ayon sa mga pasahero ng bus, nag-overtake daw ito kaya nasalpok ang paparating na van. Basta mabilis tapos bigla siyang kumaliwa siya, nag-counterflow siya dito. Tapos nagulat na lang kami, hindi na inabot ng preno, bumangga na lang. Ang lakas ng impact Agad namang sumibat ang driver ng bus, pero depensa ng kanyang konduktor. Sumakay ako sa ibang bus Mag-report daw siya rin sa opisina. Nahaharap ang kumpanya ng bus at ang tsoper nito sa kasong reckless imprudence resulting in damages, multiple physical injury at homicide. Pinaghahanap na rin ang driver. Tino Habana, News 5. Aray. Beautiful girl, wherever you are. Magandang babae, ang gusto ko tipo, mahaba ang buhok. At pasensya nito, pero ako'y nagulat. Hay mahabang kwento, paano ba naman? Mahaba din ang kuko. Tingnan niyo. 10 mga daliri, kuko'y kadiri. Huwag tuksuhin, lagot kayo, siya po ang may-ari. Ito si Dog Richards na finger looking good. Kuko'y agaw pansin, saan man sumugod. Malakas ang cutic, sadyang namumukod. Super easy lang tsak, magkamot ng likod. Akala mo'y alien na kalaban ni Ben 10. 22 years ginugol upang pahabain. 2 talampakan kapag susukatin. Medyo hirap lang daw sa tuwing kakain. Hirap? Pero kung sa katawan, di naman halatain. Napakahaba ng kuko, naku po! Nakakatakot lapitan. Baka kalmutin niya ako. Pero heto na muna ang trivia na pinakihihintay nyo. Si David Shit, 28-year-old man na dahil sa pagiging broken-hearted, nakaisip ng kakaibang hobby, ang pagpinta sa kanyang brand new car gamit ang Cutix. Ang kanyang puting kotse, pinalitan niya ng kulay fuchsia pink na shade ng Cutix. 131 bottles ng Cutix ang kanyang naubos at nagawa niya ito matapos ang 4 na araw, 2 oras at 2 minuto. Wow, ang galing mo. Nako mga kids, ito naman ang tanong ko sa inyo. Anong puno ang gawa o yari sa kuko? Sirit na kayo. Coconut tree. Ito pa rin po si Makata. Nagbibigay na naman ng leksyon, edukasyon at impormasyon. Dito lang, saan pa? Sa aksyon! Go, go, go! Susunod sa aksyon, 30,000 OFW sa Taiwan na anganib mapauwi. Suspect sa Valentine's Day Massacre sa Cainta, Rizal, Tiklo, ginawang krimen, sinisi sa bote. At Congressman Manny Pacquiao at US President Barack Obama nag-face-to-face na sa White House.